Magandang gabi po mga ka-DIY, mga kasola. Ito po yung part 2 nung ginagawa nating snap inverter na ang problem yung LCD ay hindi makita yung figures. Ngayon, ang gagawin natin dito, i-test natin tong LCD, yung display ng snap inverter natin. I-test natin na detach yung toroidal transformer. Ang gagawin natin, susuplayan natin ng 12 volts and then i-install natin tong LCD. Kung nakikita nyo, yung electrolytic capacitor natin is 25 volts. Meaning, ang ating inverter ay 12 volts. Filter capacitor natin is 25 volts ang working voltage, and then ang kanyang capacitance is 4,700 microfarad. I-test natin yung LCD. Ito, troubleshoot tayo step by step. And then magsusupply tayo ng 12 volts. Okay, yung positive natin, itong merong wire na nakatwist. Yung negative, itong plain at walang buhol. Okay, i-test natin itong kanyang LCD. Then yung previous na video natin, yung LCD natin is hindi makita, display niya ay blurred. Okay, power on. Okay, power off. Ngayon, ang itetest natin itong LCD sa ibang board. Meron tayo dito ang board na itong tinatroubleshoot natin ay 12 volts, 1000 watts. Meron tayo ditong board to the effort of Mr. Nerdo Nadayos. Sa kanya galing to 24 volts 1000 watts na inverter board ng snap. Itetest natin tong LCD dito. I-check natin if okay ang LCD o ang board ang problema. Remove natin to, supply natin dito sa inverter board. Ito yung 12 volts, ito ang 24 volts. Ayan, nakikita nyo yung 24 volts. Ang working voltage ng capacitor is 50 volts. 2,200 microfarad.
Yung 12 volts, ang gamit na capacitor is 25 volts, 4,700 microfarad. Okay, susuplayan natin ng 12 volts itong board na 24 volts, and then itetest natin itong LCD. Ngayon dito, ang i-check natin dito sa 24 volts na inverter board, itong LCD na 12 volts 1000 watts ang kanyang inverter board. Ngayon pwede natin itong i-test sa 24 volts na 1000 watts, but ang supply ng ating 24 volts 1000 watts is 12 volts. Okay, connected na yung ating LCD display. Okay, ulitin ko, yung inverter board natin is 24 volts 1000 watts, and then ang ating LCD display ay galing doon sa 12 volts 1000 watts. Ngayon ang gagawin natin, itetest natin siya if makikita natin yung kanyang LCD interface. Okay, power on. Ayun, meaning buo yung ating LCD. Meaning buo yung ating LCD. Ayan o, nagsa-shutdown lang siya dahil ang supply natin dito sa ating inverter board is 12 volts. Ang inverter board natin is 24 volts. Okay, ito-troubleshoot natin yung kanyang pinanggalingan na inverter board na 12 volts 1000 watts. Meaning buo itong ating LCD display. Good day mga ka-DIY, mga kasolar, at i-update ko kayo dito sa snap na 1000 watts 12 volts DC yung ating snap, at make sure natin yung ating terminal voltage dito sa ating battery, positive, negative. Ang battery voltage natin is 13 volts or 13.06, and then dito tayo sa ating terminal,
sa DC in, positive, negative. Power on. Okay. 13 volts o 13.06 volts. Gagawin natin, ipa-power on natin. Yung LCD natin, ito ay hindi natin pinalitan. Ginawa natin, pinalitan natin yung SMD transistor, yung EA1 at shorted yung SMD transistor at kaya nag-iinit or nag-o-over temperature yung ating LCD, yung LAS. And then itong LCD natin, tinest natin is okay naman. Yung last video natin, ang LCD natin hindi makita yung kanyang mga numbers, yung figures. Ngayon, ipapower natin. Okay. Meron tayong output na AC na 226 volts dito sa AC power voltmeter. And then dito meron tayong 60 Hz, 220 volts. At magsusupply tayo ng 220 volts. Or i-input tayo ng 220 volts AC. Remove natin tong cover. Okay, power off. Okay, supply tayo. Okay, magsusupply tayo. 220 volts AC dito sa kanyang input. AC input. And then, input ang AC. Yung AC natin, dito sa snap. Once na nag-input dito ng AC sa snap, matik mag-o-on yung ating snap inverter. And then, once na nawala si AC, si DU, si grid, ayan. Yung ating battery to inverter, inverter to load. Mode 1, mode 2, mode 3. Yung mode 3 natin, even andyan si grid, si DU, 220 volts AC. Papasok si AC, si DU. And then, walang transfer na mangyayari. Ang ating mode 3, battery to inverter, inverter to load. Meaning, full solar po yung ating setup sa mode 3. Yung parameters natin. Mode 3 is full solar. Even may grid tayo, hindi mag-activate yung APS natin. Sa mode 1, ito, long press po ito. Ayan. Para sa mode 1, ayan. Yan, mode 1. Mag-grid to load yung ating inverter. Ayan. And then, AC charging. Yung mode 2, ito yung power saving mode.
And then ito yung ating warning buzzer. Okay, on natin yung warning buzzer. Ito. And then off natin ang warning buzzer. Dito mapapansin nyo sa ating power voltmeter, and then dito sa output natin, hindi equal yung voltage, 213 volts. I-try natin alisan ng AC or remove natin yung ating AC in. Mataas yung voltage. Nawawala yung ating voltage, meaning naka mode 2 tayo. Ayan o. Ang gagawin natin dito, if ever na full solar po yung gagamitin natin, off grid, wala tayong AC, mode 3 natin yung ating parameter. Ayan, naka mode 2 siya, kaya nawawala yung ating output. Ayan, mode 3. Meron tayong output na 226 volts sa mode 3. And then dito sa ating display, sa ating LCD is 220 volts. Battery to inverter, inverter to load. Okay, at yung ating output, select natin sa volts AC yung ating voltmeter o multimeter. Ito yung ating output. Ang output natin is 222 volts AC. And then ang ating parameter is mode 3. If ever na gusto nating mag AC charging, ulitin ko ulit, mode 1 ang gagamitin natin. Long press. Ayan. And then mag-apply tayo ng 220 volts AC. Input tayo ng 220 volts AC. Ayan. Yan po yung mode 1. Once na nawala ng power, ang grid natin, DU, nag-power interruption. Ang ating mode 1 is UPS. Magba-battery to inverter, inverter to load. Once na bumalik si DU at meron na tayong power from grid, DU, AC charging, and then grid to load. Sa mode 3, even na nandyan si grid, ang ating AC is standby. Ating DU ay standby. Ito po yung mode 3, yung ating parameters na full solar or off-grid. Okay. Sa gustong malaman kung ang ating snap inverter is pure sine wave, ang snap inverter natin ay pure sine wave. Pure sine wave po yung ating snap
solar inverter. Ayan. Snap inverter natin, ang battery ginamit natin is LiFePO4 rate power 12 volts 100 ampere hour. And then nag-install tayo ng DC circuit breaker dito sa positive. Hindi na natin in-install tong negative sa circuit breaker at testing lang naman. And then baka makikita nyo na wala tayong BMS. Ito po ay pan testing lang at hindi ko na ikinabit yung BMS natin. Ayun yung BMS. Yung positive natin connected sa DC circuit breaker and then connected dito sa positive ng DC input natin, battery input. Ito yung positive sa left side and then negative sa right side. Itong black. Ito yung black natin, negative. Okay, mag-AC charging tayo. Mode 1. Okay. AC charging. Maraming salamat po. Thank you sa mga subscriber natin sa panonood. At mapagpalang umaga, araw sa inyong lahat. Thank you po sa panonood.